Nakakagulat po ito, kabilang sa mga sabungero na tangkang paslangin, subalit ang nakapagtataka, himalang nakaligtas. Pangalawang buhay niya na ito. Ang humingi ng tulong kay Manggiyat, ang isang sabungerong nakatakas sa AA Cobra Farm na Santa Cruz. Nako, ay meron pa siyang kasama mga kaibigan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay pangalawang buhay niya na ho ito. Itong kasama na papaslangin dapat na sabungero, subalit himalang nakaligtas ho. Ito po ang kanyang mga pinagdaanan sa kamay ho ng tangkang pagpaslang sa kanya, subalit himalang nakaligtas. At ang tinuturo hong mastermind ay itong si Atong Ang. Mga kaibigan, isang like muna sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Maraming salamat. Nako, ay matindi ang pinagdaanan ito. Talagang sa bingit ho ng pagpaslang sa kanya ng mga walang hiya na inutusan upang kitilin ng buhay nitong testigo na ito. Siya ho ay kabilang dito ho sa mga sabungero na tangkang paslangin. Inuulit ko, paano ito himalang nakaligtas, mga kaibigan? Ito po, shout out po sa lahat. Mas mabuti pa ay bahagi ko po sa inyo itong madamdamin na pagsalaysay niya na takot, mga kaibigan, dahil siya ay handang tumistigo laban ho dito kay Atong Ang na tinuturong mastermind, mga kaibigan. Heto po. Lumantad na ang posibleng ikalawang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Siya ang sinasabi ni alias Totoy na gusto raw ipatumba ng negosyanteng si Atong Ang. Nagugat daw yan ng tulungan ng nasabing testigo ang isang nakatakas na sabungero. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Ayan mga kaibigan, pakinggan po natin ito, kapana-panabik. Ay mantakin nyo ho, napakarami ho ang dapat papaslang sa kanya, subalit himala po siyang nakaligtas. Pangalawang buhay niya na ito eh. O ito po, mas mabuti pa ay unawain natin, pakinggan at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Eksklusibo kong nakausap si Arvin Manggiyat, isa siyang sabong master agent mula Calamba, Laguna at nanalo rin konsehal doon. Si Manggiyat ang sinasabi ng National Police Commission o NAPOLCO na ikalawang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero na hinihintay nilang mag-ain ng reklamo. Kwento ni Manggiyat sa News 5, maayos ang samahan nila ng unang testigo si Julie Tonton Patidongan at ng negosyanteng si Atong Ang. Wala silang atraso sa isa't isa sa pagpapatakbo ng isabong. Pero nagkalamat ang relasyon ng tatlo nang humingi ng tulong kay Manggiyat, ang isang sabungerong nakatakas sa AA Cobra Farm na Santa Cruz. Nako, ay meron pa siyang kasama mga kaibigan, yung nabanggit ko sa inyo before. Saka natin talakayin yon, mga mahal kong taga-subaybay. Dahil siya ho ngayon yung kasama ho nito na himala din, na nakaligtas, na nakatakas doon po sa isang farm na tangka ng paslangin dapat ay nakatakas ho. Takot na takot po ngayong lumantad, ba't nasa isang safe house ho, mga kaibigan. Dito muna tayo para hindi tayo marambol. Dito sa isang konsyal na ito na hindi na po natakot, bagamat mayroon siyang takot, ba't hindi po siya natatakot na ilantad ang kanyang muka nang sa ganun ho magkaroon po ng justice ang tangkang pagpaslang sa kanya. Subalit ito po mga kaibigan, pakinggan po natin kung paano siya nakaligtas. Sa Laguna, sa farm na ito, sinasabing nawala ang karamihan ng mga sabungero. Nagalit daw si Alias Totoy nang malaman tinulungan niya ang nakawalang sabungero. Pinaghihinalaan din daw si Manggiyat na financier na mga nagcho-chopping ng manok o ng daraya. Tinangka raw siyang i-ambush ng ilang pulis sa Calamba noong 2021, pero nakaligtas siya. Ayun mga kaibigan, tinangka siyang i-ambush, subalit nakaligtas siya. At napakaraming tama ng bala ng kanyang sasakyan. Maliwanag po mga kaibigan, pangalawang buhay niya na ito
Ay paano natin na masasabing pangalawang buhay na ito? Sa dami ho na nga papas lang dapat sa kanya, at sa dami rin ho ng bala na tinamo ng tama ng kanyang sasakyan, paano pa ho ito nakaligtas? Isang himala, isang himala, mga kaibigan. Ito po, siya po yan, mga mahal kong taga-subaybay. Iyan po yung himalang nakaligtas na ngayon po ay titistigo. Subalit bagamat may takot siya, subalit nandun pa rin po yung kanyang lakas loob para ilantad ang kanyang mukha. Ito pa. Lang ako dito sa sakyan ko kung magbamaneho. So may umarang sa akin na dalawang Fortuner, tsaka may dalawang motor silang kasama. Yun, sabay-sabay silang namumutok. So sa pagkakatanda ko, 6 yung namumutok sa akin na puro mga naka-Bushmaster. Kaya estimate ko, nasa kulang-kulang 200 na bali ang ginamit ko sa akin. Dito lang daw niya nakumpirma na may kinalaman si Atong Ang sa ambush na makausap at magtapat si alias Totoy. Kasi nung ma-ambush man ako, hindi ko sinaspect si Mr. Atong Ang. At wala sa hinagap ko na magagawa niya yun sa akin. Unang-una, wala naman akong naging utang. Maliwanag po mga kaibigan ang tinuturong utak sa pag-ambush sa kanya. Ito pong si Atong Ang na may kaugnayan din po dito po sa sabong na napaka-controversial na usapin. Nung master agent ako, after 4 years, sasabihin ni alias Totoy o ni Dondon na may kinalaman si Mr. Atong Ang as mastermind sa pagkakaambush sa akin. Nagtugma raw ang mga pangalan ng mga hininala niyang umambush sa kanya sa mga pinangalan ng pulis ni alias Totoy sa Napolcom kahapon. Sinabi ni alias Totoy kahapon na may kinalaman din siya sa pag-ambush kay Manggiyat dahil sa galit daw ni Atong Ang sa master agent na hindi nila makuha ang nakatakas sa sabongero. Pero hindi pa raw siya magsasampa ng reklamo. Ayan mga kaibigan, napakaliwanag ho. At hanggang dyan lang muna at bigyan lang natin ng part 2 doon sa hindi pa nabanggit na ibinahagi ko po sa inyo at baka kulangin tayo sa oras. Himala ho ito, mga mahal kong taga-subaybay, sa dami ng bala na tumama ho sa kanyang sasakyan ay himala po siyang nakaligtas, at around 200 plus approximately na bala ho. Ito po yung nasaan na ba yung kanyang sasakyan. Yan yung kanyang sasakyan na kulay pula, tatado ng bala, at himala po siyang nakaligtas. Kung talagang bibigyan po natin ng anumang public opinion po ito, kung ididig po natin at halokayin kung paano siya nakaligtas, ay talagang napakahirap pong paniwalaan. But yun ho, ang buong katotohanan. Mga kaibigan, dito po sa puntong ito, ay takot na takot pa rin ho yung kanyang kasama na mayroon pang isa na nakatakas na naitapik na po natin yan. Hanggang ngayon po ay hindi pa lumalantad ang mukha. Subalit balak ko na lumantad mga kaibigan sa darating na mga tamang panahon. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye. Palakpakan.